Welcome to Puerto Princesa City, everyone! Alright, so dadalhin ko kayo ngayon sa Crocodile Farm para sa ating city tour. Tara, samahan nyo kami. At ngayon, ipapakita ko sa vlog na to kung paano tayo makakarating doon. Ayan yung information. At kung magkano nga ba ang entrance fee doon. So, eto na nga guys, kakarating lang namin sa Crocodile Farm. So, hinahanap namin kung saan kami magbabayad para sa ticket. Ayan, so eto na nga guys, ang kanilang ticket booth. Dito tayo magbabayad para sa ating ticket para makastart na tayo ng ating Crocodile Farm Tour. Alright, so eto nga pala ang aking kasama, si Besael, ang aking college batchmate. Ayan. So, sinamahan ko siya sa ating city tour. Ayan, so eto na. Let's go! So, hahabol kami guys para sa orientation kasi nandun na yung mga ibang guest. So, para makasama kami sa batch nila, kailangan naming humabol sa kanila. Okay? So, ganito siya guys. Yan. Mayroong dyan na, hindi ko alam kung anong tawag dyan. Basta yan na yun. Ang hirap mag-voice over. Alright, so malapit na kami. Kita na nga. Konting tiis na lang. Malapit na kami sa orientation area. So, ayan na, nagsa-start na sila. And other products, yung po ay balat ng saltwater crocodile na nasa 3 to 5 years old na. Dahil kung papansin po ninyo itong balat na iyo, masyado na po matigas at tuyo para ma-process pa ng machine. So, ang ganda nga po dito sa balat na iyo, display na lang. And before naman po itong si Rio, siya yung may hawak ng record ng pinakamalaking crocodile na nahuli po sa white. So, ngayon po ay si Lolong na. If you remember Lolong po is not from here, Palawan. It's from Abusan Mars sa Mindanao. Meron po siyang sukat na 20.3 feet or around 6 meters. So, kinilala ng Guinness Book of World Record na pinakamalaking crocodile na nahuli po sa white. Nahuli noong September 3, 2011, namatay noong February 10, 2013, dahil din po sa stress. If you want to see Lolong, he was displayed now in National Museum in Manila. So doon po siya dinala, hindi po dito sa Palawan. But actually, yung pangalan na Lolong in honor sa kanyang lead captain na si Mr. Ernesto Lolong Puñate, former employee ng project na ito. The crocodile, pero hindi po dahil sa inatake po siya sa ng buhaya. Namatay po siya dahil po sa atake sa puso. Our next station number 1 will be the Hatchling House. Makakita po tayo mga maliit na buhaya. But before we go there, kaalala lang po sa lahat. Para po sa inyong kaligtasan sa loob ng Hatchling House, please, hands off. Huwag pong ilalagay ang mga gamit sa loob ng tangkel, ang maliit na buhaya. Bata pa po sila, pero kaya po nilang tumalon, mga gatat makaputol ng daliri. May camera and cellphones, pwede po turn off lang po yung flash. Lastly, para sa kulungan na po tayo ng mga big crocodiles, may makikita po tayo na kasing laki ni Rio at buhay na buhay pa. Ingatan lang po yung gamit na huwag malaglag sa baba. Then once na nahulog po niya, like for example, cellphone po ninyo, medyo mahirap po yung makuha na ibalik po sa inyo. The guiding here is only 10 to 15 minutes, but everyone, if you have questions about the alligator na usually, ang crocodile naman place naman sa DJ. Pag naka-close sa mga ng crocodile, nagiging po sa taas yung bayan ng labas, or nakikita sa alligator mo yung hindi nila sa taas yung nakikita. Mas malaki po si crocodile, dahil ang saltwater crocodile, ang maximum size po nila ay umaabot po yan ng 6 to 7 meters. Ang alligator naman ay 4 to 5 meters. And then si alligator din po ang model din na most alligator crocodile. Okay? So dito naman po sa Pilipinas, meron po tayo dalawang species na klase po ng crocodile. So meron po tayo saltwater crocodile and freshwater crocodile or free crocodile. Dito yung crocodile ay upo. So that's my research between crocodiles, differences. And then the Philippine crocodile, isa sa pinaka-maliit na crocodiles are now critically endangered. So that's why we are here. We conserve them, breed them, and then after 5 years, pwede po namin ma-release yung mga nabili po namin. So yun po yung pinaka-main purpose ng project na to. Conserve, breed, and release. So hindi po kami kumakatay ng crocodile para makagawa ng mga crocodile farm po sa Teresa Rizal at sa Crocodile Park ng Davao City.
So sila po yung may permit o may lisensya galing po sa DNR, pero saltwater crocodile lang po yung legal na pwedeng gamitin. Dito dyan, meron pong artificial na incubator na ginagamit at nag-aantay po kami ng 90 days o almost 3 months bago pumisa yung itlog ng crocodile. Ang saltwater crocodile ay kaya pong mag-produce or kaya pong mangitlog ng 40 to 80 eggs once a year. Ang Philippine crocodiles, 30 to 40 eggs once a year. Percentage na nakakapag-survive inside of incubator, 80 to 90%. But in the wild, it's only 25% lang. Marami po kasi predator na pwedeng kumain sa mga itlog ng crocodiles. Included po yung mga tao na malapit po sa kanila. After 1 year, obserbahan po si hatchlings at na-transfer naman po dito sa viewing area. And everyone inside the viewing area, makikita po dito yung 1 to 4 years old na saltwater and freshwater crocodile. Meron din po yan silang pinagkaiba, especially po sa kanilang balat. Everyone, so this is the picture of the saltwater crocodile. If you can see, all over the body, naka-scattered or kalat-kalat yung kanilang black line or naka-stripes po yan yung kanilang black spots, especially po sa puntot banda. Okay? So again, for safety inside of this area, please hands off and you can take pictures, but please kindly turn off your flash. Okay? Just tanong po kayo sa akin sa loob. Dito lang. Asan? Ay, ayun. Pasok mo kamay mo, joke. Takot. Ganito pala dito. Isa-isa lang sila. Asan na? Ayun. Swimming nga. Namis na yan. Thank you. Sa, ang dami nila. So getting excited. So everyone says aside from crocodiles, so here in the crocodile farm, we have other wildlife that also we need to conserve. So yan po yung blue knee, parrot, and Palawan talking myna. So biktima po sila ng poachers and illegal traders. And some of them is confiscated from black market. So sila po yung binibenta ng illegal. So kinumpiskate, binalik po dito sa Palawan. Pero hindi na po sila na-release or naibalik po sa wild. Sila po kasi domesticated or sanay na pinakakain na lang. So for safety po ng mga ibon po na to, sustain na po sila dito sa Kapili. Okay? So everyone, so this is the viewing area for the big crocodiles. Before we proceed po, so I just want to clarify. As in makikita po natin ng mga crocodiles po dito, some of them is captured from the wild from 1980s, and then yung iba po sa kanila is hinuli kasi naka-attack at nakapatay po ng mangisda. So again, everyone, for safety po ng mga bagay-bagay po na hawak po ninyo, ingatan po yan na hindi po malaglag sa baba. Okay? So you can take pictures, you can take videos, but please, careful na hindi po malaglag yung mga cellphone. Okay, crocodile. Okay po tayo. And everyone, please watch your cellphone. Everyone, so welcome po dito sa kulungan po ng mga laking crocodile. So first, big crocodile in your right side. So siya po ay si Aklan. Si Aklan po isang malaking saltwater crocodile na nasa 60 to 70 years old at may haba na 16 feet. Galing po siya ng probinsya ng Aklat, nadala po dito sa Palawan noong 1989. Dahil po siya ng former official from Aklan, hindi na po siya kayang alagaan kaya pinadala po siya dito sa Palawan. Next crocodile in your left side, siya naman po si Marabahay from southern part ng Palawan. Nasa 30 to 40 years old at may haba na 14 feet.
Captured from the wild noong 2011, nakaatake at nakapatay po ng isang mangingisda. But actually, siya po ay biktima lang po ng human and crocodile conflict dahil po napatay po niya nang himasok sa kanyang teritoryo. So, katulad rin po siya ni Rio at ni Lolo. Hindi po makakapatay ng tao kung wala po nang himasok kanyang exercise. So, wala po sila masyadong ginagawa pag medyo maliwanag. Okay? So, next crocodile. So, this is Kalayaan. Male saltwater crocodile, approximately 60 to 70 years old and measured of 15.9 feet long. And that crocodile naman po is from breeding area. And winning Kalayaan, siya po nilipat dito noong June 12, 2018 ang sa wild. So, kailangan po natin yan silang protektahan because again, their population po is critically endangered. Update na bilang po nila sa wild, nasa 200 plus na lang. Ayan po. Opo, so isasama rin po siya, sir. Kasi po dito, actually po si crocodile is polygamous po siya. So marami siya pwedeng maging asawa. So ang gagawin po namin dito, sir, is 1:2. So isang lalaki para po sa dalawang babae. Yes po. So may mga animals po na polygamous po. Opo, yun po is to make sure po na marami po mapuproduce na itlog si crocodile. Opo, kasi ang quota po namin tumagal sa ilalim ng tubig ng 2 hours na hindi po sila pumiyak. So ang kayang kami ni crocodile, nabuhin po yung pagtibok ng kanyang puso. Next crocodile, so siya po ay si Pauli, captured from the last province of the Philippines, Tawi-Tawi. Nahuli Ayoko. Nakikita ko pala yung katawan. Hindi ko alam kung hawak ko na. Shut up. Oo, pati yun o, sa gilid. The name of our albino is toothless. And that one is garden. I can give you the Chinese. Tulog. Pawisan. Nakalahi o may casing. Hala! Sabi naman yung kulay green na Tingnan dito, yellow. Ang angas. We have that on our home. Susukin natin. Gawa mo. Touch it. This one, no, bigger one. Ganda siya. Paano? Shelby, oh. Pakulay mo. Laas ka daw. No, when follow the, I know the way. Asan ko hindi ko na? Wait Again, thank you, Elle, for trusting me for I arrange ang iyong city tour. O, di ba, pak? Di rin ako patalo. Kailangan may pa-video din ako. So, eto na nga guys. Ito pala ang aming last destination dito sa Crocodile Farm. Ayan. And also, okay na. O, ayan na. Thank you. So, ito, merong dyan, Palawan beer. Pero hindi siya namamansin eh. So, ayan guys, as you can see, ang dami namin kasabayang mga estudyante. So again, thank you so much guys for watching. Hello everyone! So this is our FB page, Island View Travel. Please like and follow para maging updated po kayo sa aming mga promo packages. Because minsan nagkakaroon kami ng mga matinding promo po, especially sa El Nido Tour. Ayan, and also the Puerto Princesa Tour, Balabac, Coron, Boracay at iba pa pong mga tourist destination. So please don't forget to like and follow our FB page. Please subscribe my channel, like, click the bell button para maging updated kayo lagi sa aking mga vlogs. Again, thank you for watching guys. I hope you enjoy my vlog. Thank you!